Dekada 70 nang simulan ang konstruksyon ng dam sa ating istorya. 3 o 4 na taon bago natapos ang buong istruktura na iyon. Matatagpuan ang dam sa isang probinsya sa bandang norte at magpasa hanggang ngayon ay napakikinabangan pa ng probinsya at maging ng mga lugar na malapit doon ang naturang dam. Isa ang aking ama sa mga nagtrabaho sa nasabing dam noong mga unang parte ng konstruksyon nito. Hindi ko lang maalala kung gaano katagal siya nagtrabaho doon. Ngunit madalas niya iyong naikukwento sa akin at sa aking mga kapatid. Naging mahirap ang trabaho nila noong una sapagkat madaming puno ang kinakailangan nilang putulin. Malawak ang lugar na kailangang tanggalan ng matataas na damo. Maputik din ang lugar at madaming malalaking ahas ang nakita nila sa paligid habang binubungkal nila ang lupa. Subalit hindi lamang ang mga ahas at ang mga ligaw na hayop ang naging dahilan ng kanilang takot. Ngunit maging ang isang babae at lalaki na sinasabing nakikita na nakatayo sa gilid ng ilog. Ang istoryang ating mapapakinggan ay hindi sariling karanasan ng aking tatay. Nangyari ito sa isa sa kanyang mga nakasama na nagtrabaho din sa nasabing dam. Sinadya kong palitan ang pangalan ng karakter upang mapangalagaan ang kanyang pagkakakilanlan. Atin pong pakinggan at muli ay kayo na po ang magpasya sa inyong mga sarili kung maniniwala kayo o hindi sa mga pangyayaring naganap. Nakaupo si Louie sa ilalim ng isang malaking puno sa tabi ng makipot na parte ng ilog. Tanghali noon at itinigil muna ng mga nagtatrabaho ang kani-kanilang mga gawain upang makakain ng pananghalian. Ang iba ay sama-samang kumain at ang iba naman ay sinubukang umidlip. Marahil dahil sa pagod sa buong umagang pagtatrabaho. Si Louie ay mag-isa lamang kung saan siya tahimik na nanananghalian at malayo sa iba niyang mga kasama. Nasa kalagitnaan siya ng ginagawang pagkain nang matanaw niya mula sa kabilang banda ng ilog ang isang babae at lalaki na nakatayo doon at pinanunood ang kanyang ginagawa. Hindi naman niya gaanong binigyan ng pansin ang kanyang nakita noong una. Subalit sa kanyang bawat pagtanaw sa babae at lalaki ay nanatili ang mga ito na nakatingin lamang sa kanyang ginagawa. Nagpatuloy ito hanggang sa maubos niya ang pananghalian at maging hanggang sa paghuhugas niya ng kamay sa ilog. Paalis na sana si Louie nang muli niyang tanawin ang dalawa at nakita niya ang pagkaway ng mga ito habang nakasakay sa kanilang lumang bangka na tila gusto siyang palapitin.
Nakaramdam siya ng kakaiba. Nakapagtataka na kahit na anong kanyang gawin, ay hindi niya maialis ang pagkakatingin sa mga ito. Nagsimula siyang humakbang papalapit muli sa ilog. Ilang sandali ang nakalipas, ay may tumawag sa kanyang pangalan. Nagtaka si Louie na parang bumalik sa kasalukuyan at natagpuan ng sarili na nasa ilog, at ang tubig nito ay umabot na hanggang sa kanyang bewang. Anong nangyari, pare? Ang kanyang nagtatakang tanong sa kasamahan na tumawag sa kanya. Nakita na lang kita dyan sa ilog. Parang gusto mong tumawid at marating ang kabila. Malalim yan. Marunong ka bang lumangoy? Ang sabi ng kanyang kasama na nakatira malapit lamang sa ilog. Napatingin si Louie sa kasamahan at nilingon ang kabilang dako ng katubigan kung saan niya nakita ang babae at lalaki. Subalit hindi na niya nakita ang mga ito. Hindi ako marunong lumangoy, pare. Ang takot niyang sagot. Nakita mo ba yung lalaki at babae? Ang tanong ni Louie. Pinagmasdan siya ng kasamahan. Tinanaw nito ang kabilang dako ng ilog at agad hinila si Louie palayo. Huwag ka nang pupunta sa bandang ito ng ilog ng mag-isa. Delikado. Huwag na ding lalayo sa amin. Ang babala ng kasamahan ni Louie habang mabilis silang naglalakad palayo sa ilog patungo sa lugar ng kanilang trabaho. Nang magsimula na muling magtrabaho si Louie, ay patuloy niyang inisip kung paano na hindi niya maalala ang mga nangyari matapos niyang makita ang pagkaway sa kanya ng lalaki at babae. Kung paano siya napunta sa tubig at kung sino ang lalaki at babaeng iyon. Ano kaya ang maaaring nangyari sa kanya kung sakaling hindi siya nakita ng kasama habang tinatawid niya ang ilog? Ito ang naging tanong niya sa kanyang sarili. Habang nagtatabas ng mga matataas na damo sa paligid, ay kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Louie. Parang may mga kung sino ang nagmamasid sa kanyang ginagawa. Pakiramdam niya rin na parang nagsisimula ng sumama ang kanyang pakiramdam. Nararamdaman din niya na palaging may tao sa kanyang likuran. At nakaririnig siya ng boses ng isang babae at lalaki na sinasabing sumama si Louie sa kanila. Sumama ka sa amin. Ang paulit-ulit niyang narinig. Tinignan niya ang kanyang mga kasamahan na malapit sa kanya. Ngunit parang tila siya lamang ang nakaririnig ng mga boses. May takot man na gumugulo sa kanyang isip at may hindi magandang nararamdaman sa katawan, ay ipinagpatuloy na lamang ni Louie ang pagtatrabaho at sinubukan na hindi pansinin ang mga kakaibang nagaganap. Bandang 4:00 ng hapon,
Malapit nang matapos ang trabaho noong araw na iyon, ay mas lalong naging masama ang nararamdaman ni Louie. Nanlalabo ang kanyang mga mata at matindi ang kanyang naging pagkahilo. Masakit din ang kanyang tiyan at ilang beses na hindi niya napigilan ang mapasuka. Napagpasyahan niyang matulog agad matapos ang mga gawain. Malalim na ang gabi nang magising si Louie. Masama pa din ang kanyang pakiramdam. Nagtaka siya sapagkat wala ang mga kasama niya sa kanilang barracks. Lumabas siya upang silipin ang labas. Walang katao-tao. Madalas ay may nakikita pa siyang mga ibang trabahador kahit 10 oras na ng gabi. Parang tulog na ang lahat. Tahimik na tahimik. Napakalamig ng kanyang pakiramdam. Ibang-iba ang gabing iyon kumpara sa mga nakalipas na gabi. Pare! Ang narinig ni Louie mula sa di kalayuan. Parang boses ng kasamahan niya na nakakita sa kanya nang lusungin nito ang ilog nitong nakalipas lamang na tanghali. Nakita niya ang pinanggagalingan ng boses mula sa likuran ng isang puno. Ngunit hindi niya masyadong makita ang mukha ng kasamahan. Patuloy lamang nitong tinatawag ang kanyang pangalan. Lumapit si Louie. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya ay nakapagtatakang malakas na niyang naririnig ang agos ng tubig sa ilog na dapat ay malayo-layo pa sa kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, ay patuloy pa din niyang nilapitan ang kasamahan na tumatawag. Ilang hakbang pa, ay muli siyang nakarinig ng pagtawag. Ngunit hindi niya na nakikita ang pinanggagalingan ng boses. Pare, halika dito. Nandito kami lahat. Ang narinig niya mula sa likod ng puno kung saan niya nakita ang inaakalang kasamahan. Nang makalagpas sa puno, ay nagulat si Louie nang makita ang eksaktong lugar kung saan siya kumain noong nakalipas na tanghali. Nilingon niya ang kanyang likuran at takot ang kanyang nadama nang malawak na damuhan ang kanyang nakita. Sa lawak noon ay hindi na niya makita ang daan na tinatahak niya sa tuwing nagpupunta siya sa lugar na kanyang kinaroroonan ngayon. Pilit niyang hinanap ang mga kasamahan. Subalit kahit sino man sa mga ito ay hindi niya mahanap. Hanggang sa makarinig siya ng pagsutsot mula sa kabilang banda ng ilog. Sabi ni Louie, ay nakita niya ang ilang mga lalaki sa kabilang dako na iyon ng katubigan. Ang iba ay nakikilala niya. Pilit siyang tinatawag ng mga ito na tawirin ng ilog
at pumunta kung saan sila lahat naroon. Hindi niya muli maipaliwanag, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na lumusong sa tubig kahit alam niya sa kanyang sarili na hindi siya marunong lumangoy. Nang hanggang bewang na niya ang tubig, ay tinanaw niya muli ang mga kasamahan at nakatingin ang lahat ng ito sa kanya na tila inaantay na siya ay makatawid. Ilang sandali pa ay hanggang baba na niya ang tubig at paminsan-minsan na siyang nakaiinom. Nang muli niyang tanawin ang kanyang mga kasamahan, ay laking gulat ni Louie nang makita niya ang lalaki at babae na siya na ngayong nakatingin sa kanya mula sa kabilang ibayo ng ilog at hindi na ang kanyang mga kasamahan. Parang mas lumalim bigla ang tubig at nagsimula na siyang malunod. Humihingi siya ng tulong at umaasang may makaririnig. Subalit sa tuwing makaaangat ang ulo, ay ang babae at lalaki pa rin ang kanyang nakikita. Malapit na siyang mawalan ng malay at tuluyang lumubog patungo sa ilalim nang maramdaman niya ang pagkapit sa kanyang kamay. Nang maiangat, ay muli niyang nakita ang kasamahan na tumulong sa kanya at ang iba pa na muli palang naghanap sa kanya. Mabuti na lamang at nakarating sila agad sa parting iyon ng ilog at nailigtas si Louie mula sa pagkalunod. Sabi ng kanyang mga kasamahan na nakita nila ang paglabas ni Louie ng barracks at ang tila wala sa sarili nitong paglalakad patungo sa ilog. Nang may ilang minuto na siyang hindi bumabalik, ay sinundan nila si Louie dahil naisip nila na maaaring sinusubukan muli itong kunin ng lalaki at babae. Napagpasyahan ni Louie na hindi na ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa dam para na rin sa kanyang kaligtasan. Hindi na alam ng aking tatay kung ano ang nangyari kay Louie matapos iyon. At hindi na din niya alam kung may iba pang mga trabahador ang pinagpakitaan ng kinatatakutang babae at lalaki habang tinatapos ang naturang dam.